Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Tuwing buwan ng Hunyo, sa gitna ng selebrasyon para sa mga anibersaryo ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, isa pang mahalagang pagdiriwang ang kadalasan ay hindi gaanong napapansin. Kung sa bagay, ang 98.7 DZFE-FM, ang The Master's Touch, ay ang tahimik na nakatatandang kapatid ng lahat ng ating mga estasyon bilang pangalawang estasyon na sumahimpapawid 6 na taon pagkatapos lamang ng 702 DZAS noong July 1, 1954. Kaya po ngayon ay itatampok naman natin ang tahimik na kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang ika-67 taon ng pagsasahimpapawid. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan po ninyo ako sa episode na ito ng The President's Report. Sa ngayon, ang 98.7 DZFE, The Master's Touch, ay ang natatanging nag-iisang stasyon na nagbo-broadcast ng classical music sa buong FEBC Philippines at sa katunayan, para na rin sa lahat ng mga stasyon ng FEBC sa buong mundo. Ang mga nagtatag sa FEBC ay gumawa ng tila di pangkaraniwang desisyon na tumugon sa tawag ng pamahalaan na magbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng classical music. Sa loob ng maraming dekada ng pangunguna at ang pagkakaloob ng Diyos at sa mga panahon ng puno ng hamon at espesyal na mga pangangailangan, abay nakumpirma lamang na ang pagkakaroon ng isang stasyon para sa classical music na tulad ng DZFE ay nakatakdang mangyari. Hindi lamang para mag-alay ng mga kakaibang antas ng musika, ngunit higit sa lahat ang mapahayag ang salita ng Diyos patungkol kay Hesukristo sa mga tagapakinig nito. Kung hindi mo pa masyadong kilala ang DZFE, maaaring mayroon kang mga palapalagay tungkol sa stasyong ito. Nais kong ibahagi ang 3 bagay tungkol sa 98.7 DZFE na maaaring ikamangha mo. Una, ang DZFE ay hindi tuon ang pansin sa isang partikular na pangkat o grupo sa lipunan natin. Ang broadcast na ito ay malawak at nakalaan para sa sino mang may interes sa classical music. Ito ang isang kadahilanan kung bakit nananatili ang DZFE sa kanilang terrestrial broadcast o yung naririnig ito sa radyo. Sa pamamagitan ng tradisyonal na programa ng radyo, ang classical music at siyempre ang banal na kasulatan ay malayang napapakinggan sa buong Kalakhang, Maynila. Ang mga broadcast ay pinakikinggan ng mga estudyante ng musika, ng mga embahador, ng mga negosyante, dayuhan man o mga Pilipino, abay maging ang mga lola na nasa banig ng karamdaman, mga mananahi at mga security guards at mga batang nag-homeschooling at nag-aaral sa bahay. Karamihan sa mga programa ay kinagigiliwan anuman ang kalagayan sa buhay o edad ng tagapakinig, mga bata man o matanda. Ang pangalawang bagay na marahil ang ilan sa inyo lang ay hindi nakakaalam patungkol sa DZFE ay mabuti pang siguro hayaan po natin ang ating kamanggagawa, bagong kamanggagawa ng DZFE, ang ating production assistant na si Dana Katcha ang magsabi sa inyo patungkol dito. Nagtapos ako sa kursong English Linguistics. Habang naghahanap ng trabaho, nag-self-study ako ng classical music bilang pampalipas oras. Dahil DZFE lang ang classical music radio station, palagi ko siyang pinapakinggan. Hindi ko inakala na darating ang panahon na makakapagtrabaho pala ako roon. Para kasi sa akin na tagapakinig, napaka-prestihyoso ng DZFE. Hindi ko naisip na matatanggap ako rito kasi hindi naman ako formal na nag-aral ng music.
Kaya nagulat din ako nung makilala ko ang aking mga katrabaho. Galing din sila sa iba't ibang larangan. Engineering, business management, computer science, at may isang seafarer. Katulad ko, marami sa kanila ang naging kabahagi ng DZFE dahil sa mga natatanging kwalifikasyon at hilig na sumasakto sa layunin ng estasyon. Ang ipaunawa at pahalagahan ang classical music at ang ebanghelyo ni Jesucristo. Habang tinuturuan nila ako, iniisip ko kung paano nila nalaman ang ganoong karaming bagay. Ang sagot, sa pamamagitan ng masinsin at paulit-ulit na pag-aaral. Ang hangarin namin na masigasig na mapaglingkuran ng Diyos at ang aming mga tagapakinig ang nagdadala sa amin dito sa DZFE. Ang Diyos na rin ang nagpupunan ng aming mga kakulangan. Siya ang nagtataguyod sa aming estasyon at sa mga mabubuti nitong ginagawa. Isang pagpapala at malaking karangalan ang maging kabahagi ng mga bumubuo nito. Bilang isang stasyon na may natatanging responsibilidad at pasanin, palaging nangangailangan ang DZFE ng isang espesyal na hanay ng mga kamanggagawa. Sa katunayan, halos imposible silang mahanap. Ngunit ang Panginoon ang laging nagbibigay at madalas sa mga hindi inaasahang mga pamamaraan. At ang pangatlo naman na palagay ng maraming tao, dahil na rin sa pagiging classical music format nito at wikang Ingles na ginagamit, iniisip ang DZFE ay isang stasyon na palaging natutugunan ang lahat ng mga pangangailangan at hindi na kailangan ng tulong ng maraming sponsors. Ang katunayan, ang manager mismo ng stasyon na si Tiffany Leong Gabuya, na nag-aalaga ng stasyon sa loob ng halos 20 taon na. Siya ang makapagpapatunay sa hamon ng pananatili ng dekalidad na broadcast lalo na sa panahon ng paghihigpit ng sinturon. Ngunit ang krisis rin ng panahon ng quarantine ang siyang naghudyat naman sa kanila ng Give Legato o yung magbigay ng sama-sama. Isang programa ng DZFE para sa mga nais umagapay sa mga pangangailangan ng stasyon. Kung ikaw ay regular na nakikinig sa DZFE at nais mong matulungan ng stasyon, abay malalaman mo ang mga detalye nito tungkol sa Give Legato sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website dzfe.febc.ph/support. Si Hans Rookmacher, isang Dutch o Olandes na kritiko ng sining, ang nagsabi ng ganito: dapat magkaroon tayo ng kamalayan na ang sining ay hindi maaaring gamitin upang ipakita ang bisa ng Kristyanismo. Ang kabaligtaran nito ang totoo. Ang Kristyanismo ay totoo. Ang mga bagay at kilos at pinagsisikapan ng tao ay nagtatamo lamang ng kahulugan mula sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Tunay nga na patuloy na pinakikita ng sining ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At ang taong ito, sa kanyang kasalanan, ay nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Patuloy kaming samahan sa pananalangin na habang ang DZFE ay lumalapit na sa ika-7 dekada ng pagbo-broadcast, naway ang mga nakikinig ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon at ibaling ang kanilang pandinig mula sa mga obra ng classical music patungo sa natapos na dakilang obra ni Jesucristo na siyang bukod-tanging gawain na makapagkasundo ang tao at ang Diyos. Ang mga playlist pala at schedule ng DZFE at ang kanilang internet streaming ay maaari mong ma-access sa pamamagitan ng kanilang website dzfe.febc.ph. Naku, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito po ang The President's Report. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.